Sa panahon ng Kapaskuhan, muli nating ginugunita ang Diyos sa kanyang pinakadakilang handog at pag-aalay, si Jesucristong ating kaligtasan. Sa liwanag ng biyayang ito, tayo rin ay inaanyayahang isabuhay ang diwa ng pag-ibig at pagbibigayan. Muling isasagawa ng pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, ang pamaskong handog ni Inay Maria para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Ang mga katutubo, urban poor communities, kabataan at matatandang napapabayaan at iba pang nasa laylayan ng ating lipunan. Noong unang Pasko, ibinigay ng Diyos ang kanyang anak upang maging ilaw at pag-asa ng ating kaligtasan. Sa bawat Paskong ating ipinagdiriwang, inaanyayahan tayong isabuhay ang diwa ng pagbabahaginan upang tayo rin ay maging regalo ng katubusan. Sa lipunang talamak ang nakawan ng mga nasa kapangyarihan, hinahamon tayong yakapin ang landas ng pagbibigay at pag-aalay. Let us reclaim the original intent of Christmas, to selflessly love so that others may have life. Let us begin through this humble gesture of becoming Christmas to others. Tara na't makibahagi sa pamaskong handog ni Inay Maria. Sa diwa ng regalo ng Diyos sa Kapaskuhan, ang kaniyang sarili muling gagawin ng pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo ang pamaskong handog ni Inay Maria para sa mga kapatid nating higit na nangangailangan. Dahil dito, kami po ay muling kumakatok sa inyong mga puso upang makibahagi sa gawaing ito sa pamamagitan ng donasyong bigas, canned goods o cash. May mga donation booth po tayo sa compound ng simbahan at sa front office. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong donasyon sa pamamagitan ng GCash at bangko. Ang detalye po ay makikita sa mga TV monitors. Sama-sama nating ipadama ang kagalakan ng Pasko sa mga kapatid nating dukha at pinababayaan. Maraming salamat po sa inyong pagiging daluyan ng laging saklolo ng Diyos. Bilang pagdiriwang ng National Vocation Month at ng Redemptorist Vocation Awareness Month, inaanyayahan po ang mga kabataan na may edad 15 hanggang 35 na makibahagi sa ating Vocation Accompanying Program na ginaganap tuwing Miyerkules sa Vocation Hub na matatagpuan sa patio ng simbahan mula 9 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Layunin ng programang ito na tulungan ang mga kabataan at mananampalataya na tuklasin ang tawag ng Diyos, maging ito man ay sa buhay relihiyoso, pagpapari, o sa bukasyon ng pagiging laikong misyonero. Hinihikayat namin ang lahat, lalo na ang mga kabataan, na dumalo at makiisa sa paglalakbay tungo sa pagtuklas ng bukasyon. Paalala para sa mga deboto. Bilang bahagi ng ating paghahanda sa mga posibleng sakuna, ang lahat ng deboto ay pinapayuhan na manatiling kalmado at mahinahon sakaling magkaroon ng malakas na lindol o bahala ng storm surge o tsunami. Kung may lindol, mangyaring dahan-dahang lumabas ng simbahan at magtungo sa harapan o sa patio area ng simbahan. Iwasan ang pagtakbo at panatilihin ang kaayusan. Kung may storm surge o tsunami, magtungo sa parking area ng simbahan.
manatiling mapagmatyag at makinig sa mga anunsyo ng pamunuan ng simbahan o ng mga itinalagang tagapag-ayos ng seguridad. Maraming salamat po sa inyong pakikiisa at disiplina. Magsiluhod ang lahat. Panalangin para sa kabanalan sa bukasyon. Amang mapagmahal, tinawag mo kaming iyong mga anak upang maging saksi ng pagmamahal mo sa mundo, alinsunod sa Ebanghelyo. Saan man kami naroroon, kasama namin ang iyong anak na si Jesucristo sa pagtatag ng paghahari ng pagmamahal. Basbasan mo ang mga magulang at mga kabataan habang sila ay nagsisikap na tupdin ang iyong kalooban. Nananalangin kami para sa mga kabataan na dinggin ang iyong tawag na maglingkod sa pamayanan sa pagpapari at buhay relihiyoso. Naway matularan namin si Maria at maiukol ang aming sarili sa pamamagitan ng paglilingkod, tulong at kawang gawa sa pamayanan, lalo't higit sa mga taong lubhang nangangailangan. Ito ay hinihiling namin sa pamamagitan ni Jesucristo, aming manunubos, at ni Maria, ina ng laging saklolo. Amen. Magsiupo ang lahat. Magandang hapon mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa dakilang kapistahan ng pagkahari ng Panginoong Hesukristo sa sanlibutan. Ang ating punong tagapagdiwang sa misang ito ay si Reverendo Padre Ruel Gutierrez, CSSR. Inaanyayahan po ang lahat na sumabay sa mga awitin, tugon at panalangin sa atin pong misa. Maraming salamat po.
Tayo nagkakatipon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magandang hapon po mga kapatid. Magandang hapon din po, Father. Katulad ng nabanggit kanina sa pagsisimula ng misa, ating ipinagdiriwang ang maringal na kapistahan ni Hesukristo, ang Hari ng Sanlibutan. At sa araw na ito din, tayo pinapaalalahanan ng muling pagtatapos at pagbubukas ng mga bagay. Pagtatapos ng liturhikal na kalendaryo ng ating simbahan at pagsisimula ng ating paghahanda para sa kapanganakan ng Panginoon o sa paghihintay sa kapanganakan ng Diyos o Adbyento. Sa isang espesyal na pagkakataon, kasama natin ngayong hapon ang ating Redemptorist Children Committee na nagko-culminate ng kanilang activity ngayong buwan ng Nobyembre. At itatalaga rin natin ang mga animators ng nasabing committee. Kaya naman mga kapatid, upang tayo maging marapat gumanap sa mga banal na pagdiriwang na ito, aminin muna natin ang ating mga nagawang kasalanan. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan sa iyong anak na pinakamamahal at hari ng sanlibutan, niloob mong pag-isahin ang tanan. Idulot mo ang tanang kinapal na pinalaya sa kaalipinan ay makapaglingkod sa iyong kadakilaan at makapagpuri sa iyo ng walang humpay. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ni Samuel. Noong mga araw na iyon, nagkaisa ang lahat ng angkan ng Israel na pumunta sa Hebron upang makipagkita kay David. Sinabi nila, "Kami laman ng iyong laman at dugo ng iyong dugo." Nagsisahol ang hari namin. Nanguna ka sa mga kawal ng Israel sa pakikipaglaban. Ipinangako sa iyo ng Panginoon na gagawin kanyang hari upang mamuno sa kanyang bayan. Lahat ng matatanda ng Israel ay nagpunta nga sa Hebron at dooy nagkasindo sa kanya sa harapan ng Panginoon. Binuhusan nila ng langis si David at kinalala ang haris ng Israel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Ako'y nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Pong ay pumasok tayo. Sama-sama kami matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Sayang tayo papasok sa tahanan ng buong Diyos. Dito mahon ang lahat ng angkan, lipin Israel upang magsambahan. Ang hangat, ang punay pasalamatan, pagkat ito'y utos na tapat kampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng buong Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, magpasalamat kayo sa Ama, sapagkat minarapat niyang ibilang kayo sa mga hinirang na magmamana ng kaharian ng kaliwanagan. Iniligtas niya tayo sa kapangyarihan ng kadiliman at inilipat sa kaharian ng kanyang minamahal na anak.
Sa pamamagitan ng anak, tayo'y pinalaya at pinatawad sa ating mga kasalanan. Si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikita, at siyang may kapangyarihan sa lahat ng lilikha. Sapagkat ang lahat ng nasa langit at nasa lupa, nakikita man o hindi, pati ang mga nagahari at namamahala, mga namumuno, at may kapangyarihang espiritual ay pawang nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya at para sa Kanya. Siya'y una sa lahat at sa Kanya nasasalalay ang kaayusan ng lahat ng bagay. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang ulo ng simbahan na Kanyang katawan. Siya ang una, ang panganay na anak, ang unang nabuhay muli upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipinasya ng Diyos na ang kanyang kalikasan ay manatili rin sa anak, at inibig niya ang sandaigan ay makipagsundo sa kanya sa pamamagitan ng anak. Sa pamamagitan ng pagkamatay nito sa krus, nagkasundo nga ang Diyos ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pagpalain dumarating sa ngalan ng Poon natin, pag-aari Kanyang angkin. Alleluia, alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibak si Jesus ng mga pinuno ng bayan. Anila, iniligtas niya ang iba, iligtas naman niya ngayon ang kanyang sarili. Kung siya nga ang Mesiyas, ang hinirang ng Diyos, nilibak din siya ng mga kawal, nilapitan at inalok ng maasim na alak. Sinabi nila, kung ikaw ang hari ng mga Hudiyo, iligtas mo ang iyong sarili. At nakasulat sa ulunan niya sa wikang Griego, Latin at Ebreo, ito ang hari ng mga Hudyo. Tinuya siya ng isa sa mga salaring nakabitin at ang sabi, hindi ba ikaw ang Mesiyas? Iligtas mo ang iyong sarili, pati na kami. Ngunit pinagsabihan siya ng kanyang kasama, hindi ka ba natatakot sa Diyos? Ikaw may pinarurusahang tulad niya. Matuwid lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginagawa. Ngunit ang taong ito'y walang ginawang masama. At sinabi niya, Jesus, alalahanin mo ako kapag naghahari ka na. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa iyo,
ngayon di isasama kita sa paraiso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Katulad ng patuloy na binabanggit mula ng simula ng ating misa, ngayon ating pinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pagkahari ng ating Panginoong Heso Kristo sa sanlibutan. O sa Ingles, the solemnity of Jesus Christ, the King of the universe. Not just the world, but the universe. At marahil kung sa ating konteksto bilang Pilipino, hindi natin masyadong mabigyang pansin ang kapistahan ng isang hari. Sapagkat unang-una, wala namang hari dito sa Pilipinas. Subalit, mayroong mas malalim na konteksto kung bakit natin ito pinagdiriwang o maringal na ipinagdiriwang sa ating simbahan. Mamaya, mayroon pa nga tayong prosesyon ng Blessed Sacrament. Ang pagdiriwang na ito ng solemnity o dakilang kapistahan ng Kristong Hari ng Sanlibutan ay nagmula noong taong 1929 mula kay Pope Pius XI. At ang nais ng bigyang diin dito, ang paghahari ni Jesus sa sanlibutan, higit sa sinumang hari, higit sa anumang nasyon, at higit sa kahit anumang kapangyarihan. Ibig sabihin, ang kapistahang ito ng Christ the King of the universe, or Jesus Christ, the King of the universe, ay nagpapaalala ng mas malawak at mas malalim na pagtingin sa paghahari. Paano nga ba ang paghahari ni Jesus? Sa tuwing pinagdiriwang po ang Christ the King, isang imahe po ni Jesus ang lagi-lagi kong naaalala mula nung ako'y bata pa. Ito pong imahe na katulad nito na nasa harapan natin ngayon. Si Jesus, nakaupo sa kanyang trono, nakalabas ang kanyang puso, at ang kanyang korona ay nasa kanyang paanan. Hindi siya typical na imahe ng isang hari. Sapagkat maraming beses kapag nakikita natin sa telebisyon o sa ating mga pinapanood ang isang hari, suot-suot ang kanyang korona at nakaupo sa trono, nakasuot ng napakaraming kasuotan. And here comes Christ the King, sitting on His throne with His crown beside His feet. Isang imahe na nagpapakita kung papaanong namumuno o papaano si Jesus bilang isang hari. Paano nga ba nagiging hari si Jesus? Ang korona ni Jesus ay hindi ginto. Ang korona ni Jesus ay tinik. Isang nagpapaalala ng hari na handang mag-alay ng buhay para sa kanyang mga nasasakupan, para sa kanyang mga anak. Ito'y nagpapaalala at nagpapakita ng masidhing pagsasakripisyo at paglilingkod. At ang koronang nasa kanyang paanan ay marahil nagsisimbolo ng kanyang kababaang loob. Kababaang loob ng isang hari, ng isang namumuno. Sa panahon ngayon, mga kapatid, napakahirap. Kung ikaw ay nasa posisyon, napakahirap ipakita ang kababaang loob. Sapagkat karamihan sa ating mga nasa katungkulan, natatakot na kapag pinakita yung kababaang loob, ito'y sasamantalahin o ito'y magpapakita ng kahinaan. Subalit iba si Jesus.
Ang kanyang kalakasan ay ang kanyang kababaang loob. Kababaang loob na nagsasakripisyo at haring naglilingkod. Ikalawa, ang kanyang yaman ay hindi salapi, kung hindi ang kanyang yaman ay ang kanyang simbahan. The treasures of Jesus are not gold, not money, not material things, but His church. At kung atin po itong seryosong tatanggapin, bawat isa sa atin ay yaman ni Jesus. At ang yaman, iniingatan, pinayayabong, at minamahal. We are God's treasures, and we are God's most precious possession. Tayo ang yaman ni Jesus. Ikatlo, tuli, ang kanyang kapangyarihan ay hindi nagdudulot ng takot. Mas higit, ang kapangyarihan ni Jesus ay nagpapakita ng katotohanan, ng awa, at ng pagmamahal. It is hard to rule if the ruler is operating on fear. It is hard to rule if the ruler is operating on power. Because either way, ito rin ang magdudulot upang makasira ng kanyang hinahawakan o ginagampanan. Rather, Jesus Christ as the King of the universe is bringing about truth, mercy, and love. Itong tatlong bagay na ito, mga kapatid, ay may isang tinutungtungan o may isang pinaghuhugutan. Iyon ay ang masidhing pagsunod ni Jesus sa plano ng Diyos sa Kanya. It is by obedience that Jesus became the King of the universe. And it is by obedience that He sacrificed, that He created His kingdom, His church, and that He proclaimed mercy and love to everyone. Ngayon, mga kapatid, ano bang naisiparating sa atin ng ating kapistahan na ito ngayong araw? Hindi tayo dapat maging hari-harian sa lipunan. Subalit gayahin natin kung ano at sino si Jesus sa kanyang mga nasasakupan. For us to emphasize genuine and real service and sacrifice ng walang personal na bahid o kagustuhan. To seek for God's mercy and to take care of His people. Magagawa natin ito. Magagawa natin ang pagsunod na ito. Kaya naman sa ating pagpapatuloy ng ating pagdiriwang na ito, mga kapatid, magandang dalahin po natin ang mga bagay na ito. Ipanalangin natin na sa ating pagtanggap kay Kristo na Hari ng sanlibutan, tayo rin ay makapagpahayag ng lahat ng ito. Maging instrumento at daluyan ng kanyang kapangyarihan dito sa lupa. Amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Ngayon po ay ating gaganapin ang pagtatalaga ng mga miyembro ng Redemptorist Children's Animators sa ating Panginoong Jesucristo at sa ating ina ng laging saklolo. Reverend Father Roel Gutierrez, CSSR, bilang coordinator ng Redemptorist Children's Animators, kasama si Ate Gail at Kuya Luna, ay buong lugod po naming ipinakikilala sa iyo
ang mga kasapi ng RCA sa dambanang ito. Agnes Queen Gavin, Banyares Leon Ward, Bautista Ritz John, Bayani Gavin Ethan, Belio Kyrie Irvin, Beltran Andre Sebastian, Camacho Josh Rael, Celeste Christian Luis, Danting Daniel Joseph, Danting Dominic Joseph, Felices Prince Navin, Orido Sander Jacob, Tan Matthew John Ray, Abilong Sydney, Bacani Amara Isabel, Batad April Ray, Casalio Serena Isabel, Castro Princess Ayesha, Chavez Athena May, Del Valle Anica, Diaz Dalian Dane, Donado Dalia Krisha, Laurente Julia Nicole, Linchoco Eliza Eunice, Lizardo Leonila Ann, Lorica Altea, Palamine Eliza May, Santiago Mary Rose Antoinette, Satore Yasi Lay, Valendez Danica, and Vergara Danica. Mga bagong kasapi ng RCA dito sa dambana ng ina ng laging saklolo, ipinangangako ba ninyo na kayo ay mamumuhay bilang tunay at ganap na Katoliko? Sa bisa ng kapangyarihang taglay, bilang miyembro nitong ating dambana, buong lugod kong tinatanggap at pinahahayag kayo bilang mga kasapi ng RCA, taglay ang inyong mga katungkulan at katapatan. Ang kandilang ito ay siyang tanda ng liwanag ni Kristo at magsisilbing gabay sa lahat ng inyong gawain sa samahang ito. Mga bata, sabay-sabay, narito ako. Panginoon, basbasan at palakasin mo ang iyong mga lingkod na narito ngayon sa kanilang paghahandog ng sarili bilang kasapi ng Redemptorist Children's Animators. Naway malugod mong tanggapin ang kanilang pangako at sa pamamagitan ng tulong ng Mahal na Birheng Maria, ina ng laging saklolo, naway maging matapat silang tagapagpahayag ng mabuting balita at ng Kristiyanong pananampalataya sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sabay-sabay, mapagmahal naming Ama, Amang nasa langit, ang iyong walang hanggang pag-ibig sa sangkatauhan ang nagbunsod sa inyo na ibigay sa amin ang inyong minamahal na anak upang maging tagapagligtas ng alay sa aming altar. Basbasan po ninyo at pabanalin ang mga bagay na ito
na siyang tanda ng pagtatalaga ng mga bagong kasapi ng RCA. Sa tulong ng iyong biyaya, naway mag-umapaw sa kanilang mga puso ang pag-ibig at kabutihang loob ng iyong anak, aming Panginoong Jesucristo, na siyang tagapagbigay ng buhay na walang hanggan. Pasalubungan natin ng masigabong palakpakan ang mga miyembro ng Redemptorist Children's Animators. Magsitayo po ang lahat at ating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng misteryo Pascual ng aming Panginoong Jesucristo, Hari ng Sanlibutan, naghahari ang pag-ibig at kapayapaan sa aming buhay at pakikipag-ugnayan. Tulungan mo kaming magpasakop sa mapagmahal na paghahari na iyong anak, at sa bawat panalangin ng ating tugon, Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Pagmahal na Diyos, pag-alabin mo kaming iyong simbahan tungo sa tapat na pagsasabuhay ng aming tungkulin bilang pari, hari at propeta upang dumaloy ang iyong biyaya nang walang hadlang at ang iyong paghahari ay madama sa bawat antas ng lipunan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, alagaan mo ang aming mga lingkod bayan. Kilalalin ka nawa nila bilang hari sa kanilang tapat na pagpapatupad ng mga batas. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, itinataas namin sa iyo ang lahat ng aming kapatid. Ang mga nalulumbay, dokha at inaapi, mga iniwan, mga ulila,
mga nag-iisa, at silang nalilinggaw ng landas. Makita nawa nila ang iyong paghahari bilang bukal ng buhay at kahulugan. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Mapagmahal na Diyos, yakapin mo ang mga mahal naming yumao sa iyong piling. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Para sa lahat ng mga nagpamisa dito sa pambansang dambana ng mahal na ina ng laging saklolo, tupdi nawa ng Diyos ang kanilang kahilingan at kalugdan ng pasasalamat. Manalangin tayo. Ama, maghari ka nawa ng lubusan sa aming buhay. Sa katahimikan ng ating mga puso, ating idulog sa Panginoon lahat ng ating mga personal na panalangin, kahilingan at hangarin. Mapagmahal naming Diyos, minamahal mo kami sa pamamagitan ng pagpapadala ng iyong anak upang maging hari ng aming buhay. Tulungan mo kaming panatilihin siya bilang Panginoon sa aming salita at gawa. Hiniling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa paghahain namin ng mga alay, sa ikapagkakasundo ng sangkatauhan, niluluhog namin ang iyong anak na way magbigay ng mga kaloob na pagkakaisa at kapayapaan sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Hindi lang mong tagapaghain ng tanan ang iyong anak na Panginoon ng sanlibutan. Pinadaloy mo sa Kanya ang langis ng kasiyahan, tanda ng paghirang mong pang magpakailanman. Sa paghahaing ginampanan niya sa krus, siya ang dalisay na tagapagbuklod. Siya ang gumanap sa aming pagkatubos. Siya ang sumakop sa sansinukob. Ang kanyang paghaharing lagi sa lahat ay siyang lubusang naglalahad ng iyong kadakilaang matapat upang buhay mo'y sa lahat maigawad. Sa paghahari niya, lahat ay hinahatian sa iyong kagandahang loob at kabanalan, sa iyong dangal at kapayapaan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, dapat kang purihin sa tanang kinapal, sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binigbigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay para sambahin ang iyong ngalan. Ama, isinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga kaloob na ito na aming inilalaan. Ito'y naway maging katawan at dugo ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo na nag-utos ipagdiwang ang misteryong ito. Noong gabing ipagkanulo siya, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Ipagbunyi natin ang misteryo ng ating pananampalataya. Ama, ginugunita namin ang pagkamatay ng iyong anak na sa amin nagligtas, gayon din ang tanang ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang ang kanyang pagbabalik ay pinananabikan, kaya bilang pasasalamat ngayon aming iniaalay sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang mga handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipagkasundon sa iyo. Loobin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo, ay mapuspos ng Espiritu Santo at maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo. Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kaysa ng Diyos ang mahal na Birheng Maria, kaysa ng mga apostol, mga martir at kaysa ng lahat ng mga banal, na aming inaasahang laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ay ng aming pagkikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan para sa buong daigdig. Patatagin mo ang pananampalataya at pag-ibig ng iyong simbahang naglalakbay sa lupa, kasama ng iyong lingkod na si Papa Leon, ng aming obispo si Jesse, at ng mga obispo at buong kaparian, at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo mga kahilingan ng iyong angkan na ngayoy tinipon mo sa iyong harapan. Amang maawain, kupkupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming gumao at ang lahat ng lumisan sa mundong ito na nagtataglay ng pag-ibig sa iyo. Kami ay umaasang makarating sa iyong piling at sama-samang magtatamasa ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ng iyong kagandahan. Sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesucristo, na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Mga kapatid, narito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinapakinabang mo sa pagkaing nagbibigay buhay, ay nagsusumamong kaisa niyang makapamuhay sa kaharian ng langit, sa langit, magpakailanman, pakundangan sa karangalan, sundin ng mga kautusan ng Haring si Kristo sa sanlibutan, sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Ngayong buwan ng Nobyembre ay ating ipinagdiriwang ang National Children's Month dito sa pambansang dambana ng Ina ng Laging Saklolo na may temang Little Pilgrims Bearers of Hope. Halina't pakinggan natin ang pagbabahagi ni Chloe, isa sa mga batang lingkod ng dambana mula sa OMPAS. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Marion Chloe C. Torres, proud member ng Our Mother Perpetual Help Altar Servers o OMPAS at ng Redemptorist Children's Committee o RCCOM. Marami sa amin ang nakikita ninyo tuwing misa. Mga batang nag-aalay ng oras, lakas at puso sa paglilingkod kay Lord. Pero higit pa sa simpleng pag-a-assist sa altar ang ministry. Ang ministry po namin ay naging tahanan, paaralan at isang malaking pamilya. Nagsimula po ang lahat noong 2018 nang sumama ako sa kuya ko dito sa Dambana. Noon, hindi ko po alam kung ano ba talaga ang role ko. Basta sumunod lang ako. Pero habang nakikita ko ang mga naglilingkod, habang naririnig ko ang mga turo sa katesismo, at habang nararamdaman ko ang katahimikan sa harap ng altar, may bumubulong sa puso ko na baka doon ako tinatawag ni Lord. Kaya't unti-unti nagsimula ang journey ko. Simple lang, makinig, matuto, mag-observe. Hanggang sa hindi ko namalayan, araw na pala na hinihintay ko ang linggo para makapag-serve at magsimba. At doon nagsimula ang tunay na pagbabago sa buhay ko. Sa RCCOM, natutunan kong hindi kailangan maging matanda para makapaglingkod. Kailangan lang maging handa. Handang matuto, handang tumulong, handang magmahal. Isa sa pinaka-memorable kong experience ay ang aming pilgrimage. Akala ko simpleng gala lang iyon. Pero habang naglalakad kami papunta sa iba't ibang simbahan, habang nakikinig sa mga sharing, at habang nagdadasal kasama ang kapwa ko bata, doon ko naramdaman na iba pala kapag kasama mong naglalakbay ang Diyos. Sa bawat simbahan na pinuntahan namin, may natagpuan akong bahagi ng sarili ko na hindi ko pa nakikilala. Isang Chloe na mas malakas, mas matatag, at mas may tiwala sa plano ni Lord. Hindi ko rin makakalimutan ang pamaskong handog kung saan nagbigay kami ng munting regalo sa mga batang lansangan. Noong makita ko ang saya sa kanilang mga mata, doon ko naunawaan ang tunay na diwa ng service na minsan hindi mo kailangan maging mayaman o sikat para makapagbigay. Minsan, sapat na ang puso. At syempre, ang pinaka-nakaka-excite sa lahat, ang Rest Day. Isang programa ng mga altar servers ng Redemptories para sa Altar Servers Month. Isang araw ng saya, laro, banding at pagkakaibigan. Dito mo makikita na hindi ka nag-iisa, na marami pang batang tulad mo, nagpapagod, nagsusumikap, pero masaya sa paglilingkod. Sa loob ng ilang taon ko sa ministry, natutunan ko kung paano maging responsable, maging maaasahan at maging mabuting halimbawa. Hindi madali. May mga araw na pagod ako sa school, tambak ang gawain at may practices pa. Pero lagi kong sinasabi sa sarili ko, para kay Lord to. At kapag para kay Lord, wala talagang imposible. Kaya para sa mga batang katulad ko, gusto kong sabihin ito. Hindi hadlang ang pagiging bata para makapaglingkod. Sa totoo lang, tayo mismo ang hinahanap ni Lord. Mga pusong masayahin, bukas, at puno ng pag-asa.
Hindi mo kailangan maging perpekto. Hindi mo kailangan maging magaling agad. Ang kailangan mo lang ay willingness. Kahandaang tumugon sa tawag niya. Kung gusto mo lumago hindi lang sa skills, kundi pati sa pananampalataya, kung gusto mong maranasan ang journey with God na puno ng saya, tawanan, pagkakaibigan at pagmamahalan, halina at sumali sa RCCOM. Hindi mo alam, baka dito mo rin matatagpuan ang bago mong sarili, ang sarili mong mas malapit sa Diyos. Maraming salamat po at naway patuloy tayong gabayan ng Panginoon. Maraming salamat, Chloe. Ngayon din po, bago po ang ating huling pagbabasbas at pagbabasbas sa mga bata, nagsimula na po ang paghahanda sa pamaskong handog ni Inay Maria para sa ating mga kapatid na nangangailangan dito sa Luzon. Noong nakaraang mga araw, nagsimula na pong mag-repack ng mga pamaskong handog at bumili ng mga pangangailangan. Ang mga dadalhan po natin ay ang mga katutubo sa Aurora, mga urban poor communities dito sa Parañaque at sa Maynila, mga kabataan o mga estudyante sa Pasig, mga matatanda at iba't iba pang mga lugar dito sa Luzon. Kaya naman po mga kapatid, patuloy pa rin po kaming kumakatok sa inyong mga puso upang ating maipagpatuloy ang pamaskong handog para kay Inay Maria. Lahat po ay welcome kahit na anong maibahagi upang makatulong para sa gawain na ito. Magsitayo po ang lahat. Pagbabasbas ng mga bata. Ama naming mapagmahal, mula sa mga tinig ng mga musmos ay umalingaw-ngaw ang iyong kapurihan at ang iyong bugtong na anak ay isinilang ng mahal na birhen, ay naging bata at paglaki binindisyonan ang mga bata. Tunghayan mo ng buong pagmamahal ang mga bata na sinayaman at ligaya ng bawat tahanan. Patnubayan mo silang lumago sa pananampalataya sa iyo at mahubog sa larawan ng iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos, ang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.